Russell's POV. Naghiwalay na kami ng pupuntahan ni David. Ako'y agad tumungo kung saan pagdadausan ng graduation at siya naman ay nagtungo sa opisina ng eskwelahan habang ako naman ay pumasok sa napakalawak na indoor sports center ng university kung saan gaganapin ang aming graduation. Ang lahat ay halos nandito na at lahat ay napatingin sa akin nang ako'y pumasok sa malaking pintuan ng event hall. Malakas na ugong ng bulong-bulungan ang maririnig sa loob ng sports center at halos lahat ay may panghuhusga sa kanilang mga titig sa akin habang ang iba naman ay tila ba may paghanga sa akin. Wow, si Russell ba yan? Ang gwapo-gwapo niya. Wika ng isang estudyante na nagniningning ang mga mata habang nakatitig sa akin. Napapailing na lamang ako ng aking ulo. Ganyan pa rin kaya ang sasabihin nila sa akin kung hindi nila nasaksihan ang nangyari kanina sa labas? Oo nga, sobrang gwapo niya kahit noon pa no. Sambit naman ng kanyang katabi, kaya napangiti ako sa kanila. At sila naman ay tila ba kinikilig pa. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi ko na sila pinansin pa. Okay na rin ito at mukhang magiging maayos ang pagtatapos namin na walang masyadong manglalait sa akin. Si Russell ba yan? Saan niya kaya ninakaw ang suot-suot niya? Mapanuring ani naman ng isang estudyante na hindi nakasaksi sa nangyari kanina sa labas. Habang ako naman ay dire-diretso lamang na naglalakad at hinahanap ang aking upuan. Mga bulong-bulungan na panay panlalait lamang sa akin ang maririnig mula sa karamihan ng mga estudyanteng nasa loob na ng event hall. At may ilan naman na tila ba pinagpapantasyahan naman ako. Marahil ay dahil nalaman nila kung sino ako. Ang kapal ng mukha magsuot ng kasuotang mukhang ninakaw naman niya. Ani naman ng isa pang estudyante, ngunit binaliwala ko na lamang sila. Papaupo na lamang ako nang biglang may boses na nagsalita sa aking likuran. At dahil kilala ko na kung sino ito ay hindi ko na lamang ito nilingon. Saan mo ninakaw ang kasuotan mong yan ha? Asik sa akin ni Francis. Hindi ako lumingon dahil bahala siya sa buhay niya. Wala naman akong pakialam sa mga sinasabi niya no? Hubarin mo yan. Dahil hindi yan nababagay sa isang hampas lupang katulad mo. Wika niya sabay haklit sa suot na suot-suot ko. Ngunit piniksi ko ang kanyang kamay na ikinagulat niya. Hindi ko hahayaan ngayon na alipustahin niya ang pagkatao ko sa harapan ng maraming tao. Hindi na ako papayag. Aba, at lumalaban ka na ha? Sino bang ipinagmamalaki mo ha? Ang David Henderson na yon? Pwes, wala siya dito ngayon. Kaya walang magtatanggol sa'yo, basura. Wika niya sabay tulak sa akin na ikinabagsak ko sa tapat ng silyang uupuan ko sana. Wow! Hindi ba Kiton K50 ang suot-suot ni Russell? Saan naman niya nakuha yan? Ang pagkakaalam ko ay nagkakahalagang suit na yan ng milyones. Manghang-manghang ani naman ni Maxine habang nakatingin sa akin at tila ba hinuhusgahan ako base sa kanyang mga titig. Baka ninakaw niya yan. Malakas na boses ng isang estudyante kaya naglingunan na sa amin ng mga tao. Ang ibang nakasaksi kanina sa labas ay pinipigilan ng iba ngunit hindi naman sila nakikinig sa mga ito. Kaya tumahimik na lamang sila. At hindi na nakigulo pa sa mga estudyanteng nilalait ang pagkatao ko. Hubarin mo yan! Dahil hindi yan nababagay sa'yo. Sigaw naman ni Francis ngunit hindi ko siya pinansin. At tumayo lamang ako at umupo sa aking upuan. Bahala kayo dyan at kahit bumula pa ang bibig nyo kakakuda, ay wala na akong pakialam. Ang sabi ko, hubarin mo yan! Galit na ani ni Francis sabay hawak sa kwelyo ng suot-suot kong tuksido. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang palapulsuhan ni Francis. At tinitigan ko siya ng masama habang unti-unti akong tumatayo mula sa pagkakaupo ko. Dahan-dahan ko ding pinipilipit ang kanyang kamay habang mahigpit ko itong hawak. At nakikita ko sa kanyang mukha ang matinding takot na kanyang nararamdaman. Don't you dare fucking touch me with your filthy hands, asshole! Galit kong turan sabay pabalagbag na binitiwan ang kanyang kamay na ikinagulat niya. Napatingin siya sa paligid dahil biglang natahimik ang lahat dahil sa ginawa ko. Napatingin ako kay Maxine at mababakas din sa kanyang mukha ang takot na nararamdaman niya. Matapos na may ibulong sa kanyang ibang estudyante sa kanya. Isang nakakalokong ngiti ang ibinato ko sa kanya. At nakita kong paglunok niya ng kanyang laway. Marahil sa takot na kanyang nararamdaman. Napaharap ako kay Francis na magsalita itong muli ng may galit sa akin. Abat, lumalaban ka ng gago ka ha? Baka akala mo hindi ko kayang ulitin ang ginawa ko noon ha? Asik niya sa akin na may masamang titig na tila ba gusto niya na akong patayin sa kanyang harapan. Huwag mo akong subukan, Francis. Dahil hindi na ako papayag na tarantaduhin pa niyong muli. Asik ko din sa kanya kaya mas lalong umugong ang malakas na bulungan ng mga taong nag-uusyoso.
Mga ilang magulang ay pinipigilan ng ibang estudyante samantalang ang ibang magulang naman ay tila ba masaya pang nanunood ng mga nangyayari. Sa pagitan namin ni Francis, magsasalita pa sana si Francis nang umalingaw-ngaw ang boses ng presidente ng universidad na nakatayo na sa stage at may hawak-hawak na mikropono. Silence! Malakas na boses mula sa mikropono ang nagpatahimik sa kanila. Anong kaguluhan na nangyayari dito, ha? Tanong ng presidente ng school habang sa lugar namin ito nakatingin. Wala po sir, nagkakatuwaan lang po kami. Dahil ngayon ang araw ng pagtatapos naming lahat. Masaya lang po kaming lahat ngayon. Pagsisinungaling niya na sinang-ayunan naman ang halos lahat ng estudyante. Tama na yan at magsisimula na tayo. Ipapakilala na namin ang ating mga special guest bago natin simulan ang pagmamarcha nyo dito sa stage. Sambit pang muli ng presidente ng school, kaya lahat ay nagsibalikan na sa kanika nilang mga upuan. May sorpresa kami para sa iyo mamaya bago ka umakyat ang entablado hampas lupa. Bulong ni Francis bago tuluyang umalis sa aking pwesto, na may ngising demonyo sa kanyang labi. Napatingin ako sa may gawing kanan ko at nagulat ako nang makita kong nakatitig sa akin si Kendra, na tila ba nangungulila sa akin. Ngunit ang pagkagulat ko ay napalitan din agad ng galit at mataman ko siyang tinitigan na ikinayuko niya ng kanyang ulo. Humarap akong muli sa stage at pagkatapos ay nagsimula ng seremonyas at isa-isang pinakilalang mga panauhing pangdangal na ikinabigla ko dahil naroon ang aking ama, katabi ng aking pinsan na may malaking ngiti sa kanilang labi. Sa harapan naman ng stage ay nakaupo naman ang aking ina, pati na din ang aking lolo at lola. At napapansin ko pang pagtitinginan ng mga magulang sa loob ng bulwagan at bulong-bulungan habang nakatingin lamang sa harapan ng stage at pinagmamasdan ng aking ina na nakaupo sa gitna ng lolo at lola ko. Sino siya? Bakit parang pamilyar ang kanyang mukha sa akin? Napakaganda niya. Baka yan ang ina ni David. Ilang bulungan na maririnig sa loob mula sa mga magulang ng mga estudyante. OMG, ang mga Henderson ng panauhing pangdangal natin. Nakakamangha. Wika naman ng mga estudyante na hindi mapuknat-puknat ang bulong-bulungan at titig na titig sa aking pinsan na walang ginawa kung hindi ang magpakyut sa kanyang kinauupuan. Ang gwapo talaga ni David! Sigaw ng isang estudyante na nginitian naman ni David at pagkatapos ay kinindatan pa ito kaya malalakas na tilian ang maririnig sa loob ng bulwagan. Napapailing na lamang ako sa aking pinsan na tunay namang napakapalikero pagdating sa mga babae. Napatingin ako sa aking ama na hindi naman ako tinatapunan ng tingin. At nakaupo lamang ng matuwid sa upuan at nakatitig lamang sa mga estudyante na tila ba may malalim na iniisip. Isa-isang nagbigay ng speech ang mga panauhing pandangal at bago pa matapos ang pagsasalita ng aking ama ay isang sulyap ang ibinigay niya sa akin na may ngiti sa kanyang labi. Kaya ang lahat ay napatingin sa akin na may kung anong pagtataka sa kanilang anyo. Pagkatapos ng mahabang speech ng aking ama, ay ipinabatid na sa amin ng presidente ng universidad na sisimulan na ang pagmamarcha ng bawat estudyante. Isa-isa na kaming nagtayuan at tinungo ang gawing kanan ng event hall na may nakahilerang eleganteng mga upuan. At doon ay isa-isa na kaming umupo habang hintayin ang pagtawag ng bawat pangalan namin. Ilang minuto pa'y tumayo na ako dahil ako nang susunod na tatawagin sa entablado, kaya naghanda na ako. Russell Days Henderson, magna cum laude. Pagtawag ng aking pangalan ay agad na nagsimula akong humakbang. Paghakbang ko pa lamang ay biglang may sunod-sunod na bumato ng bugok na itlog sa akin na may tumatama pa sa aking ulo at sa aking katawan na ikinabigla ko. Malalakas na tawanan ng namayani sa event hall at ang iba ay tinatawag pa akong basura at hampas lupa. Habang ang iba naman ay napasinghap at nababanaaga ng takot mula sa kanilang mga mata. Bigla na lamang na isang malakas na boses ang pumailan lang sa loob ng bulwagan na nagpatigil sa lahat at napatingin sa taong nakatayo sa pinakagitna ng stage na may galit sa kanyang mata. Sinong nagbigay ng permiso sa inyo na alipustahin at ipahiya ang nag-iisa kong anak sa araw mismo ng kanyang mahalagang araw? Malakas na sigaw ng aking ama na ikinatigil ng lahat. Pati na ang mga teachers at ang presidente ng universidad ay gulat na gulat sa kanilang mga narinig. Mas lalong nagkagulo na nagpasukan ng may mahigit na 20 bodyguards na naka-black suit. At agad na pinalibutan ako at maging si David ay humahangos na lumalapit sa akin na nakiharang sa kanila upang protektahan ako na ikinagulat ng lahat. Sino ang lapastangan na gumawa nito sa aking apo? Galit na bulyaw naman ang aking lolo
Habang ang aking lola naman ay nakayakap dito at malungkot na umiiyak na nakatingin lamang sa akin. Natulad din ang aking ina na umiiyak lamang. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nasaksihan. Hindi sila makapaniwala na ganito ako abusuhin ng mga kapwa ko estudyante, base lamang sa estado ng aking pamumuhay. Ang lahat ng tao ay napatingin kay Francis at sa kanyang mga alipores na may hawak-hawak pa ng tray ng itlog. At agad din nila itong binitawan dahil na rin sa labis na pagkagulat at takot na kanilang nararamdaman sa mga oras na ito. Bumaba ang aking ama sa entablado habang kasunod naman niyang 5 bodyguards na nakaantabay naman sa kanya. At unti-unting lumapit kay Francis at sa mga alipores nito na ngayon ay nangangatog na ang tuhod sa sobrang takot. Ipaalam nyo sa inyong mga magulang na magpaalam na sila sa kayamanang kanilang tinatamasa ngayon. Sapagkat bago magbukan liwayway ay mararanasan nyo kung paanong kumain ng basura. Galit na ani ng aking ama. At sa lahat ng umalipusta sa aking anak sa loob ng 4 na taon niya sa universidad na ito, na pag-aari ng aking anak, matitikman nyo kung paanong maging isang tunay na hampas lupa. Malakas niyang sigaw na ikinatakot ng mga tao na naroroon sa loob ng bulwagan. Ang mga magulang na naroroon ay isa-isang nakaramdam ng pangamba at malalakas na sisihan ang maririnig sa loob ng event hall. Napatingin ako sa gawin ni Kendra at kita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat habang takip-takip ng kanyang 2 kamay ang kanyang bibig. Kitang-kita ko ang pag-agos ng masasaganang luha sa kanyang pisngi na tila ba hindi makapaniwala sa lahat ng kanyang nasaksihan na ang lalaking pinaglaruan nila, hinamak, inalipusta at sinaktan, ay isa palang tunay na Henderson at tanging tagapagmana ng lahat ng kapangyarihan ng mga ito. Isang ngisi ang pinakawalan ko sa kanya at nakita kong takot na gumuhit sa kanyang mga mata at maging ang kanyang mga magulang ay nakikitaan ko din ng takot habang tila ba'y naituloy sa pagkakatayo nilang mag-asawa sa likuran ng kanilang anak. Napatingin ako sa kanyang braso at napansin kong bracelet na suot-suot niya at bigla akong kinabahan ng maaninag ko na yun ang regalo ko sa kanya noong kaarawan niya. Kumunot ang aking noong ngunit na mayani lang sa akin ang galit na aking nararamdaman. At tinalikuran ko na lamang siya tumingin sa ibang direksyon. Umalis na tayo dito. At bukas na bukas din ay lilinisin namin ang tunay na basura sa eskwelahang ito. Sisiguraduhin ko sa inyo na wala ni isa man nang tatanggap sa inyo sa kahit na anong trabahong inyong papasukin. At sisiguraduhin ko din sa inyo na lahat na nag-alipusta sa aking nag-iisang anak ay daranas ng hirap ng buhay na kahit kailan ay hindi nyo pa nararanasan. Litanya pa ng aking ama at pagkatapos ay tinalikuran na sila at nilapitan ako at niyakap. Halina anak, at may pag-uusapan tayo pagka-uwi natin sa mansyon. Sambit niya at agad na kaming umalis at dumaan sa isang pintuan na para lamang sa mga Henderson. Habang kasunod namin sina lolo at lola, si nanay naman ay nakahawak sa kamay ng aking ama habang walang tigil ang pagbuhos ng kanyang masaganang luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Hindi siya makapaniwala na ganun pala ako tratuhin sa eskwelahang ito. Naririnig ko pang pagmamakaawa ng mga magulang ni Francis at magulang ng mga alipores niya sa aking ama. Ngunit binaliwala na lamang ito ng aking ama at tuloy-tuloy lamang kami sa paglalakad papalabas na ng bulwagan. Francis, POV. Hindi ako makapagsalita. Pakiramdam ko'y daig ko pang naputulan ng dila. Marahil ay isa sobrang takot na aking nararamdaman at muli akong napatingin sa lahat ng tao. Lahat sila ngayon ay nakaramdam ng takot sa kung anong maaaring mangyari sa amin. Paggising namin ng umaga, hindi ko inakala na ang ginawa namin pangbubuli sa isang inaakala namin pobre ay isa palang malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali na mukhang pagsisisihan namin ng panghabang buhay. Tinalikuran kami ng tanyag na si Mr. Henderson. At pinuntahan ng kanyang anak na ngayon ay napapalibutan pa rin ng kanilang mga tauhan. Mga tauhang handang pumatay at mamatay. Maprotektahan lamang ang kaisa isang anak ng tanyag na si Mr. Henderson. Matinding takot ang aking nararamdaman. At alam kong gayon din ang lahat ng mga taong sangkot sa pang-aalipusta kay Russell. Mr. Henderson, nagmamakaawa po kami sa inyo. Patawarin po niyo ang aming mga anak. Mga pagmamakaawa ng mga magulang sa loob ng event hall. At ang karamihan ay nakaluhod na sa kanyang harapan. Ngunit binaliwala lamang sila ng ama at lolo ni Russell. Na galit dahil sa mga ginawa namin. Napatingin ako sa aking ama at nakikita kong matinding galit niya sa akin. Hindi ko alam kung ano nang mangyayari sa amin.
Hindi ko alam kung totoo nga ang mga narinig namin. Pero kilalang kilala ang mga Henderson na kaya kang alisan ng kayamanan kung gugustuhin nila. Ngayon ay nanganganib na mawalan kami ng karapatan sa kayamanang pinaghirapan pa ng aming mga ninuno. Anong ginawa nyo? Tarantado kang bata ka? Alam mo ba kung anong gulong dinala mo sa pamilya natin, ha? Alam mo ba kung anong maaaring mangyari sa pinaghirapan ng aking mga ninuno, ha? Galit na asik ng aking ama sa akin at isang malakas na suntok ang dumapo sa aking muka na ikinagulat ko maging ng aking mga kaibigan. Dad, hindi ko alam na anak siya ng tanyag na Henderson. Takot na takot kong ani sa aking ama. Habang sapu-sapu ko ang aking panganak, kulang na lang ay mabasag sa lakas ng natanggap kong suntok mula sa kanya. Hindi ba niyo naisip na Henderson ang kanyang apelyido? Na maaaring may kaugnayan siya sa mga taong tinitingala ng lahat. Galit na asip naman ng isang magulang sa amin habang masama kaming tinitignan. Napatingin ako dito at inapala ito ni Maxine, kaya napayuko na lamang kami. Tama nga sila, Henderson si Russell. At kita sa pagkatao niya na hindi siya purong Pinoy. Bakit hindi namin naisip na maaaring may kaugnayan nga ito sa mga Henderson? Diyos ko po, ano nang mangyayari sa atin? Alam natin kung anong kayang gawin ng mga Henderson. Mga pangambang ani ng halos lahat ng magulang na naririto pa rin sa loob ng event hall. Maxine anak, ikaw alam kong napalaki ka namin ng maayos ng iyong ama. Sabihin mo sa akin na hindi ka kabilang sa mga taong nanlait at nang alipusta sa nag-iisang tagapagmana ng mga Henderson. Anak, sabihin mo sa amin ng ina mo na naging mabuti kang bata sa loob ng universidad na ito. Binusog ka naman namin sa pangaral ng iyong ina. Anak, kaya nakasisiguro akong hindi ka isa sa kanila. Wika ng kanyang ama, ngunit humagulgol lamang si Maxine at tinakpan ng kanyang mga palad ang kanyang muka. Oh my God, what are we going to do now? Nalulumong ani naman ang ina ni Maxine. Habang ang kanyang ama ay bigla na lamang napaupo sa upuan. Natila ba nawalan na siya ng pag-asa matapos makita ang reaksyon ng kanyang anak? Ganoon ba kalakas ang kapangyarihan ng mga Henderson upang matakot silang lahat ng ganito? Boses ng presidente ng universidad ang pumainlan lang sa loob ng event hall. Kaya ang lahat ay napatingin dito. Maging ako at ang aking mga kaibigan ay naghihintay ng kanyang sasabihin. Silence please! Sambit niya, kaya lahat ay napatingin na lamang sa kanya. Kinuha na ng mga tauhan ng Henderson ang CCTV ng school sa loob ng 4 na taon. Kaya lahat ng nangyari ay malalaman na nila. Ipinasasabi nila sa lahat ng estudyante na hindi lumait at nang insulto sa kanyang anak ay pumunta sa gawing kanan. Aalamin nilang katotohanan sa pamamagitan ng CCTV. Agad na nagpuntahan ng ilang estudyante sa gawing kanan at makikita sa mukha ng kanilang mga magulang ang kagalakan at naglaho ang pangamba sa kanilang mga muka. Samantalang ang mga magulang naman namin ay tila ba nauupos na kandila na unti-unting nawawalan na ng liwanag. Ang mga magulang nila ay mabilis na nilapitan ng mga anak nila at niyakap ng mahigpit ng mga ito habang walang patid na lumuluha. Oh my God, sinasabi ko na nga ba't mabuting bata ang aking anak at napalaki namin siya ng may respeto sa kapwa. Mga katagang aming naririnig na ikinayuko ko dahil ang mga magulang ko ngayon ay makikitaan ng pagkapuot sa kanilang mga mata. Habang nakatitig naman sa akin. Habang sila ay nagkakasiyahan sa gawing kanan, ang mga magulang naman namin ay tumatangis at nababalot ng takot sa maaaring mangyari sa amin. Napatingin ako kay Kendra na walang tigil sa pag-iyak habang yakap-yakap siya ng kanyang mga magulang. Agad ko siyang nilapitan ngunit itinaboy lamang ako ng kanyang mga magulang at galit na galit nila akong sinisigawan. Lumayo ka sa anak ko, hayop ka! Idinamay mo pang nag-iisa naming anak sa kahayupan mo! Galit na ani ng kanyang ama, habang siya naman ay hindi man lamang ako tinapunan ng kahit na isang sulya, at panay-iyak lamang ang ginagawa nito. Umalis ka sa harapan namin, Francis, bago pa magdalim ang aking paningin at ano pang magawa ko sa'yo. Galit na ani ng kanyang ama, kaya lulug-lugo akong tumalikod, at pumunta sa isang sulok at doon ay hindi ko na napigilan ang aking pagluha. What have I done? Nanlulumo kong ani habang nakatitig lamang ako sa aking mga magulang na ngayon ay magkayakap at mababaka sa kanilang sobra-sobrang pangamba. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan kanina na lumuhod ang aking ama sa ama ni Russell. Para akong unti-unting sinasaksak sa puso habang pinagmamasdan ko ang aking ama na nagmamakaawa sa mga Henderson.
Ngunit pinaliwala lamang nila ito. Muli ako napatingin sa aking mga magulang. Gusto ko man silang yakapin ay hindi ko naman magawa dahil galit na galit sa akin ang aking ama. Isa-isa nang nagsipag-uwian ng mga tao na nasa bulwagan. At maya-maya ay nakita ko ang aking mga magulang na nanlulumong tumayo at tinungo na rin ang pintuan. Na agad na lumabas na hindi man lamang nila ako nilingon.